Breaking news mga ka-Pulse Point! Ang Philippine military ay nagsha-shopping spree ngayon. KF-21 fighter jets, high-tech frigates, pati submarines. Lahat galing South Korea. Ang China naman, biglang nagising sa katakot-takot na $100 billion na bangungot sa Venezuela. Fight! Stay tuned mga ka-Pulse Point kasi makikita nyo kung gaano kabilis ang pagtaas ng Pilipinas ay ganon din kabilis ang pagbagsak ng China. Naghintay tayo ng modern fighter jets ng 40 taon. Tapos, ngayon, biglang nagmamadali ang DND. Gusto nila ng hindi bababa sa 40 aircraft para sa 3 hanggang 4 na squadrons. Sa bandang huli ng video na ito, mapagtatanto natin kung bakit ang nangyayari sa Venezuela ay posibleng preview ng maaaring mangyari sa West Philippine Sea at kung bakit ang mga fighter jet na binabalak bilhin ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa depensa, kundi sa survival. Tingnan nyo to! From August 2024 to May 2025, ang mga barko ng Pilipinas at China ay nag-clash ng average na 12 times bawat buwan sa West PHC. Hindi yan occasional encounters. Yan ay harassment. Pattern na yan. These are coercive and aggressive actions designed to destroy the will to fish of our fishermen. At ano ang ginawa ng Pilipinas? Bumaling tayo sa South Korea. And this time, medyo may kalakihan. Sa ilalim ng ReHorizon 3, ang ating military modernization na may $35 billion budget, binubuo natin mula simula ang ating depensa. Pero hindi tayo bumibili sa Amerika. Bumibili tayo sa Korea. Bakit? Mabilis ang delivery. Maganda ang quality. At alay sila ng US. Ito ang mga advanced weapons na walang political baggage ng US defense deals. Ito ang binibili natin. Nag-deliver na ang HD Hyundai ng 10 naval vessels sa atin. Nanalo pa sila kamakailan ng $571 milyong na contract para sa 2 frigates. Plus, at ito ang pinaka-hot order, 2 submarines na may $110 bilyong na budget. Ang unang submarines natin ever. Ang ating existing fighter jets, ina-upgrade natin ang ating mga FA-50 sa halagang $64 million at pinaplano nating bilhin ang KF-21 Boracay, ang unang domestic fighter jet ng South Korea na pwedeng i-upgrade to stealth capabilities in the future. Pero eto ang twist. Sinasabi ng Korean press na 12 hanggang 24 na jets lang. Ang DND gusto ng 40 aircraft. Malaking gap yan. So what's the strategy? 2 possibilities. Option 1, all KF-21 fleet. We buy Block 1 versions first, deliverable by 2027, then upgrade to Block 2 later. Ang problema? Delivery schedules. South Korea's own Air Force needs 40 Block 1 units. If we order 36, maghihintay tayo beyond 2032. Option 2, split the order. 2 squadrons of KF-21. Another 2 squadrons of F-16, Block 7072 Vipers, or Gripen, or Eurofighter Typhoon. This diversifies risk. Hindi lahat nakaasa sa South Korea. Sabi ni Defense Secretary Teodoro, bilhin na ang lahat ng 4 na squadrons ngayon habang mura pa. Maghihintay pa ba tayo? Mas mahal na yan later. Pero, eto ang tunay na nangyayari. Hindi lang basta-basta nagbebenta ng barko at eroplano ang Korea. Nagbebenta sila ng ecosystem. Sabi mismo ng HD Hyundai, we are not just selling ships as individual products, but as a cohesive system. Ibig sabihin, kapag bumili ka ng isang Korean frigate, mas madali na ang susunod na bili. Lahat naka-integrate. Parang Apple ecosystem pero para sa warships.
Sinabi pa ng KAR na ang mga upgraded FA-50 natin ay magiging better than the ones operated by the Korean Air Force. Bakit? Para malock tayo sa KF-21 contract. Brilliant strategy. Pero at the same time, vendor lock-in sa national scale. Parang mga sales personnel lang sa SM, sobrang pushy. Kapag bumili ka na ng Korean ships, jets, submarines, kailangan mo ng Korean parts, Korean training, Korean maintenance. Nagiging dependent ka at dito na papasok ang isang lesson from Venezuela. Kamakailan lang, kinidnap ang presidente ng Venezuela, sobrang nagkagulo. At si Trump, kinuha niya ang Venezuelan oil indefinitely at nag-start na maghanap ng buyers. Isang bansa na dati may hawak ng pinakamalalaking oil reserves sa mundo. Ngayon ay parang bahay na iniwang bukas ang pintuan para sa Amerika. Kung gusto nyo malaman kung paano pinahiya ng Amerika ang mga Chinese radar sa Venezuela, click nyo yan link sa taas. So, bakit importante to? Kasi ang China ay nag-invest ng $100 bilyong sa Venezuela sa loob ng 2 dekada. Last year, binili ng China ang 80% ng oil exports ng Venezuela. Mayroon silang loans for oil deals na nagkakahalaga ng $60 bilyong. Si Maduro mismo ang naging walking advertisement ng China. Pinupuri si Xi Jinping, ipinagmamalaki ang Huawei, at ipinapakita sa mundo na kaya palang pasukin ng China ang Western Hemisphere. Pero ngayon, isang political reset lang. Nabura ang mga ngiti ni Xi Jinping. Biruin niyo si Trump nag-issue sa mga US officials ng ultimatums. Tinapos ang ties sa China, Russia, Iran. One thing I will tell them, and I will tell you, that we are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us. Ngayon, ang mga oil giants ng China ay nag-prepare na for worst case, na yung $100 bilyong na yon ay pwedeng maging thank you na lang. May utang pa ang Venezuela sa China ng $10 bilyong publicly. Malamang, mas marami pa yung mga hidden loans. Ang response ng Beijing, tinawag nila itong bullying at violation of international law. Pero hello? Ano ba talaga ang magagawa nila? Iyak. Sinabi mismo ni Trump, this is a country within the United States, the Western Hemisphere. Pure geopolitical flex. Kapag kinansela ng bagong government ang Chinese oil contracts, hindi lang pera ang mawawala, reputation, kredibilidad, at long-term strategy ang tatamaan. Tahimik ang Beijing, pero nagbibilang ng posibleng pagkalugi. Kaya eto ang lesson. Nag-invest ang China ng decades sa Venezuela. Bumuo ng relationships, nag-secure ng contracts, at sa isang geopolitical shift lang, poof, everything's at risk. Nag-invest tayo ng billions sa Korean defense systems, bumubuo ng dependencies, long-term contracts. Ano ang mangyayari kung magkaroon ng political crisis ang South Korea? Kung magbago ang relationship nila sa US? Kung hindi sila makadeliver, maiiwanan tayo. May mga barko tayong hindi natin kayang i-maintain at jets na hindi natin kayang i-repair. Ang Venezuela ay hindi lang tungkol sa pagkalugi ng pera ng China. Ito ay tungkol sa nangyayari kapag nilagay mo ang lahat ng itlog mo sa isang geopolitical basket. At tayo? Ginagawa ba natin ang parehong mindset sa South Korea? Huwag niyong intindihin na mali ang deals sa Korea. Solid ang technology nila. Totoo ang partnerships, pero ipinakita lang ng Venezuela. Sa geopolitics, walang garantiya. Akala ng China na lock na nila ang Venezuela. $100 billion.
long-term contracts, political alliances, tapos isang shift lang ang nangyari, at bumagsak ang lahat. Baka mas may sense ang split strategy ni Defense Secretary Teodoro. 2 squadrons ng KF-21, 2 squadrons ng F-16 o Gripens. Huwag ilagay ang lahat ng 40 aircraft sa isang supplier. Oo, mas mahal. Pero may options ka. Flexibility, insurance. Kung gusto nyo malaman kung bakit mas okay ang Eurofighter Typhoon kesa sa KF-21, panoorin nyo ang video sa taas. Kasi sa galawan ng China, magpakita ka ng lakas o tatapakan ka.